Ilang mahalagang panukalang batas lusot na sa Senado sa pagbabalik ng sesyon nito. Ilan dyan ang panukalang Government Optimization Act at ang Free Funeral Service Act para sa mahihirap na pamilya. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Ilang mahalagang panukalang batas ang lumusot na sa Senado sa pagbabalik ng sesyon katulad na lang ng panukalang Government Optimization Act o ang panukalang batas para sa right sizing para mas mapaigi ang serbisyo ng pamahalaan. Lusot na rin ang Free Funeral Services Act para sa may hirap na pamilya. Inaasahang magbebenepisyo rito ang mga pamilyang nakakaranas ng krisis o walang kakayanan para makakuha ng maayos na funeral services. Maaari rin magbenepisyo sa panukala ang mga nabiktima ng kalamidad. It is my belief that access to funeral services should not be out of the reach for everyone. Mr. President, even the cheapest funeral package in the country ranges from 8,000 to 15,000 pesos. Malaking halaga na po ito para sa ating mga kababayan na nasa laylayan. Karapatan ng bawat Pilipino anuman ang estado sa buhay ang isang disenteng burol. Ang burol ay hindi lamang para sa yumao, kundi para rin sa mga naulila. Ang batas na ito ay para sa mga kababayan nating tahimik na nagluluksa. May gobyernong kasama ninyo sa pagdadalamhati. Isa pa sa panukalang lumusot sa Senado ay ang Senate Bill 2975 o ang Revised Animal Welfare Act. Ayon kay Senator Grace Poe, maraming insidente ng kalupitan sa mga alagang hayop na lumalabas itong mga nakaraang buwan. At kasunod ng mga insidente, naniniwala ang senador na nararapat lang na mas mabigyan sila ng kaukulang proteksyon sa ilalim ng batas. The bill is not merely a token legislation. We cannot continue treating animal protection as an afterthought. It is response to cruelty, yes, but more importantly, it is a declaration of dignity. Isa pa sa pinasa ng Senado ay ang panukalang Lifelong Learning Development Framework Act. We do it by equipping them with the mindset and means to never stop learning, especially amidst recent findings that around 18 million Filipinos finished high school despite being functionally illiterate. Pasado na rin ang panukalang Expanded Philippine Science High School System at ang panukalang Movie and Television Review and Classification Board Act. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.